Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Una sa lahat ay dalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kaniyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganon din idalangin po natin sa Panginoon naway kaniyang pagkalooban ng maraming kabutihan ng mga ikling oras po natin ngayon. Ito po ay usapan tungkol po sa ano po ang dapat mapagsumikapan ng bawat isa sa atin na maipagkaloob niya, maibigay niya sa kanyang sarili. So sa madaling salita ay dalawang klase ang nagbibigay ng payo, advice tungkol po sa ano po ang masasabi po natin o ano po ang matatawag po natin na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Ang unang nagbibigay ng advice, payo ay katulad natin na isang tao. So ang tao ay likas sa kanya ang pagkakamali. So ang ibig po sabihin, kahit mayroon nagbibigay ng advice sa mga tao tungkol po sa kabutihan ng ating mga sarili, ay maari sila po ay magkakamali dahil sa katulad natin tao na likas sa atin ang pagkakamali. Pangalawang klaseng nagbibigay ng payo, advice ay hindi naman siya katulad natin, kundi siya ay ang tagapaglikha. So ang tagapaglikha, siya po ang nararapat tawagin na karapat-dapat magiging Panginoon at ang karapat-dapat magiging Panginoon, isa sa kanyang mga katangian, siya po ay hindi magsisinungaling at siya po ay hindi magkakamali. So siya po ay ang Panginoon mismo, ang karapat-dapat magiging Panginoon, siya ang pangalawang nagbigay ng payo, advice tungkol po sa ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So, mapapansin po natin na lahat ng mga propeta na sila po ay isinugo ng Panginoon, nagkakaisa po sila sa anuman na ibahagi nila na kaalaman, ano po ang naipalaganap nila na tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Bawat propeta ang kanyang sinasabi sa kanilang mga tauhan ay katulad na nabanggit sa banal na Quran, o ubudullaha malakum min ilahin gayruhu. Sa madaling kahulugan ay sinasabi ng bawat propeta sa kanilang mga tauhan yung salitang u'budullah. Ang ibig po sabihin ay sambahin niyo ang Allah, malakum min ilahin ghayruhu, at walang karapat-dapat, wala kayong karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. So ganito ang ipinapalaganap, ganito ang ibinabahagi ng bawat propeta sa kanilang tauhan. So ang tanong sa kanilang halimbawa pinagsusumikapan na ipalaganap sa mga tao yung pagsasabi ng la ilaha illallah, yung pagsasabi ng la ilaha illallah, ibig sabihin ay walang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ang dapat po natin maunawaan, dahil sa bawat propeta, ito ang kanilang ipinapalaganap, ito po ay nangangahulugan na napapaloob po dito ang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan ng bawat isa sa atin. Dahil sa yung salitang
la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, ay salitang napapaloob po dito ang tunay na tagumpay ng bawat isa sa atin. Kailangan maunawaan dahil sa ang salitang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Una, nararapat po natin ito bigkasin. Nararapat natin ito bigkasin. Pangalawa, kailangan po natin maunawaan ano po ang kahulugan. Ano po ang kahulugan sa la ilaha illallah? Ibig po sabihin na kahulugan, ano po ang tinutukoy na kahulugan sa la ilaha illallah. So, ang tunay na kahulugan, tamang kahulugan sa salitang la ilaha illallah ay walang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Allah. At ang maliban sa Allah ay hindi sila karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba dahil sa wala sa kanila ang mga katangian sa sinuman ng nararapat magiging Panginoon. Hindi katulad ng Allah, nasa Kanya ang mga katangian sa Kanyang pagiging Panginoon. Halimbawa, siya po ang tinatawag na tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Siya po ang matatawag na tagapanusto sa lahat ng mga linikha. Siya ang matatawag na pangasiwa sa lahat ng mga linikha. Siya ang taga-kontrolado sa lahat ng mga pangyayari. Siya ang taga nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Siya po ang pagbigay ng buhay. Siya po ang bawi ng buhay. So, kaya ang Panginoon Allah, nasa Kanya ang lahat ng mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Kaya siya po matatawag na karapat-dapat magiging Panginoon. So, yung maliban sa Kanya ay hindi po sila karapat-dapat dahil wala sa kanila yung mga karapatan, yung mga katangian sa sinuman na nararapat magiging kapanginoon. Kaya yun ang kahulugan sa pagbibikas sa la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ang una, bigkasin po natin ito. Pangalawa ay unawaan po natin ano po ang kahulugan. Ang kahulugan sa salitang la ilaha illallah ay ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba ay ang Allah, at ang maliban sa Kanya ay hindi sila karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. Ang ibig po sabihin ay hindi po tayo pwede sumamba ng maliban sa Allah. Sino man ang maliban sa Allah, katulad ng araw, katulad ng buwan, katulad ng mga anghel, katulad natin ng isang tao, katulad ng mga iba pang linika, hindi natin sila sasambahin dahil sa hindi sila karapat-dapat. Dahil sa ang tama at karapat-dapat sambahin ay ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nabanggit sa banal na Quran sa kanyang sinabi, dhalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Sa madaling kahulugan, ang ibig po sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang karapat-dapat sambahin at maliban ang maliban sa Kanya ay hindi sila karapat-dapat sambahin. So yun ang pangalawa. Ang pangatlo na napapaloob po sa salitang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, kung ito ay ating binigkas at pinaniwalaan ng ating mga puso ang kahulugan. Ibig po sabihin, pinaniwalaan ng ating mga puso ang kahulugan na walang karapat-dapat pagsambahin maliban kay Allah, at ang maliban sa Allah ay hindi karapat-dapat. Kung ito ay pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat sa atin na tayo po ay makapagbigay ng katibayan na
kung totoo yung pinaniwalaan ng ating mga puso. So, ang maibibigay po natin na katibayan ay yung lahat ng mga oring pagsamba sa Panginoon. Dahil sa iyong pagsamba sa Kanya, yun ang Kanyang ginawang layunin sa Kanyang paglikas sa atin. At iyong pagsamba sa Kanya, ito lang ang mga gawain, ito lang ang mga salita, ito lang ang mga pag-uugali na Kanyang kinalulugdan. Walang kinalulugdan na Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, maliban lang sa iyong tinatawag na pagsamba sa Kanya. So ang pagsamba sa Kanya, ito ay hindi lang sa isang klase, kundi maraming klase. Katulad ng ating nasabi na may uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pagsasalita. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. So lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob po sa reliyon ng Islam. Ang ibig po sabihin, ang nilalaman ng reliyon ng Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Kung kinalulugdan ng Panginoon ang mga nilalaman ng reliyon ng Islam, ibig po sabihin, sino man ang magsasagawa sa mga nilalaman ng reliyon ng Islam ay malulugod sa Kanya ang Panginoon. Kapag nalugod sa atin ang Panginoon, kapag nalugod sa atin ng Panginoon, katulad na ating pagkakaalam na nasa Kanya ang mga matataas na katangian, ay nahanap po natin at naunawaan po natin kung ano po ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Dahil sa kung ang malugod sa atin ang Panginoon, kapag mayroon tayong hihingiin sa Kanya ay ito ay kaya niyang ipagkaloob, ibigay sa atin. Kapag mayroon tayong ipagpapakupkop sa Kanya, ay kaya niya tayong tulungan sa mga bagay na ating kinatakutan. Halimbawa, kinatakutan po natin na tayo po ay magkaroon ng matinding kahirapan. Kinatakutan po natin tayo po ay magkaroon ng matinding sakit o karamdaman. So, lahat po, at iba pang mga bagay na ating kinatakutan. So, kung tayo ay magpapakupkop sa Kanya, ibig sabihin magpapakupkop sa Allah, sa Panginoon Allah, mula sa mga masasama na ito, dahil sa Siya ang tunay na karapat-dapat magiging Panginoon, ay kaya niya po tayo tulungan. Kaya niya po tayo tulungan. So, ang masasabi po natin, dahil sa lahat ng nilalaman ng reliyon ng Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang masasabi po natin na tunay na daanan para sa tagumpay o kabutihan ng tunay na tagumpay ng isang tao ay yung maisuko ng isang tao ang kanyang sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. At maisuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Kapag naisuko po natin ang ating sarili, paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. So, ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay Kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay Kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig.
Hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Maliban lang kung hindi po tayo makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binikas ng ating mga bibig, dapat po natin ito bigkasi, isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na bawat parte ng ating katawan, wala silang maikikilos, maliban lang sa mga bagay na ito ay naaayon sa anumang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig. So kapag naisabuhay po natin yung pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay naisuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Tayo po ang matatawag na naisuko natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. At tayo din ang matatawag na mapapakinabangan nila yung salitang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ganon din tayo ang matatawag na sumunod sa anuman na ibahagi o palaganap ng lahat ng mga propeta. Kabilang po dito si propeta Jesus. Dahil sa Jesus ay ito din ang kanyang sinasabi sa kanyang mga tauhan na sambahin nila ang Allah o abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Sambahin niyo ang Allah at wala kayong karapat-dapat sambahin maliban sa kanya. So kapag naisuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam, tayo po ang matatawag na sumunod at naniwala sa anuman na iparating, na ipalaganap ng bawat propeta sa kanilang mga tauhan. Tayo po ang matatawag na isinuko po natin o nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin, ang taong nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay pinaghahandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit noon ay mayroon siyang nagawang maraming kasalanan, ilagay po natin na napuno niya ang kasalanan na ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, ay isa sa ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon, siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Buburahin ng Panginoon ang kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Ganito kahalaga ang salitang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, na lahat ng mga propeta, ito ang kanilang binahagi, ito ang kanilang ipinapalaganap sa mga tao. Bawat propeta, ganito ang kanilang ipinapalaganap sa mga tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Katiyakan aming isinugo sa lahat ng mga nasyon ang isang propeta. Halimbawa, bawat nasyon ay may isinugo sa kanila na sugo ng Panginoon. Ano po ang dala-dala ng mga sugo? An ya'budullah, sambahin niyo ang Allah, wajtanibut taghut, at iwasan yung mga sinasamba na maliban kay Allah. So, ito ay yun din ang kahulugan ng la ilaha illallah. So, naunawaan po natin gaano kahalaga yung pagyakap sa relihiyon ng Islam, gaano kahalaga ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. So, kung naniniwala po tayo ay ang nararapat sa atin, huwag natin ito ipagpapadamot sa ating mga sarili. Nararapat po natin ito samantalahin. Huwag natin ito palampasin dahil sa pagkakaalam po natin o paniniwala po natin na hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Hindi po tayo sigurado kung tayo ay makakaabot sa susunod na mga araw, susunod na mga panahon. Dahil naman sa hindi po tayo makakasigurado, at naunawaan po natin ang
kahalagahan ng napakasimpleng gawain na ito, yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ay nararapat po sa atin ito samantalahin, isabuhay, at huwag natin ito palampasin. So para po tayo makasigurado, sister, ay isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam. So sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Itaas mo natin ang ating kanang kamay. Ganito, ang ating hintuturo. Ipakita po natin, sister, lakasan po natin ang ating pagbibigkas. Ito ay, ang kahulugan ay ang ating sinasamba ay nag-iisa. Ibig po sabihin na nag-iisa ay wala siyang katambal. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya tatlong Panginoon, dahil po sa kung tayo ay ang Panginoon ay dalawa o di kaya tatlo, siguradong magugulo po tayo dahil sa magkakaagawan sila ng kagustuhan. Kapag magkaagawan sila ng kagustuhan, tayo mismo ang magugulo. Ito po ay ang kahulugan. So itaas po natin, sister, ang ating hintuturo. Ganito, ipakita po natin. Okay. Ganito. Ipakita po natin, sister. Ang hintuturo po natin. Yan, okay. Tama yan, sister. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyo, sister. Ikaw po ang pinagpalang linikha o alipin ng Panginoon, dahil sa ikaw ang kanyang pinili sa kanyang mga linikha na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Dahil sa ikaw ay, at ganun din ipinagkaloob niya sa iyo anuman ang naiparating ng bawat propeta. Kabilang po dito si Propeta Jesus, dahil sa wala silang ibinabahagi na o ipinapalaganap na kaalaman maliban lang sa iyong bawat isa sa kanila ay ang kanilang sinasabi sa kanilang mga tauhan ay sambahin niyo ang nag-isang Panginoon, sambahin niyo ang Allah, at wala kayong karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya.
So ito po ay nangangahulugan na ikaw ay mahal na Panginoon at yun din ang dahilan kaya ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya wala po kaming nararapat sabihin sa iyo maliban lang sa congrats sa iyo, sister. Congrats.